po pagkatiwala sa Panginoon Diyos ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Panginoon, tunay nga po na hindi po kayo nagbabago noon, ngayon ang sa darating na panahon kung paano ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang inyong mga salita ay mananatili at magpapailan pa ng katulad niyo. Kaya sa umagang ito, pupawin mo po, bihagin niyo po ng aming mga puso upang pakinggan aming mga salita. Banal na Espiritu, kayo po ang manguna, ang humipo sa aming mga puso, ang magdala sa amin sa pag-ibig, pagsunod, at sa malalim pagpagkakilala sa inyo. Naitanghal namin kayo, patulad ng aming inawi sa aming mga buhay, na mag-iwanag kayo sa aming mga buhay. Purihin muli ang inyong dakilang pangalan. Amen. The 17th century Puritan in England, Thomas Watson said, "Obedience without knowledge is blind, and knowledge without obedience is lame." Ang pagsunod ng walang kaalaman ay isang pagkabulag, at ang kaalaman na walang pagsunod ay isang pagkalumpo. Bakit po kaya sa kabila ng kabatilan ng kautosang mura ng Diyos, marami pa rin sa mga tao at kahit sa mga professing Christians ay mas pinipili na suwayin, labagin ang moral na panantayan ito ng Diyos? Marami because of our sinful nature, kaya nangingibaw pa rin ang kawalan ng pagsunod. For majority of people, marami dahil sa kawalan ng tunay ng pagkakilala sa Diyos. At kung hindi tunay ang pagkakakilala sa Diyos, wala rin tunay na pananampalataya. And for Christians, probably because may kakulangan sa pagtanggi sa sariling nais. Or maraming mayroong maling konsepto or idea na tungkol sa Diyos. Treating God as like fathers in this world, na kung saan very strict, very harsh sa kanila. Mga kapatid, ang ating pong pagsunod sa moral na kautusan ay dapat ganito bilang mga Kristiyano. It should be cheerful for us, and it should be free as well. Malaya tayo, at the same time, masaya tayo. Hindi napipilitan, kundi talagang we have that kind of desire sa ating puso, sa tulong ng Espiritu Santo na sundin natin ang kanyang mga kautusan. Why? Because ito po yung main reason. Hindi lamang po because we are God's servants, because we are God's subject, kundi tayo po, as we freely and cheerfully obey God, it will benefit us the most. Our obedience to God's moral law is for our own good. Because I believe that every command of God in the Bible, it is His show or manifestation of His great love for us, His people. Because our God is good, lahat din ng ating goodness, ang ating kabutihan, ang ating ikabubuti. Amen mo ba? Because our God is good. Even in the commands of God, in Deuteronomy 10:12-13, ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa Deuteronomy 10:12-13, "At ngayon, O Israel, ano ba hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? What is God requires from you, O Israel? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso
at mambubuhalan mo na tuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. Every command is for our good. Not lang because of our simple nature, we struggle to obey. We fight para tayo ay sumunod. So, para po ito sa ikabubuti ng tao, itong kautusan ng Diyos natin simulan. At ang utos, for example, the command of God to believe in His Son, the Lord Jesus Christ. The command of God to believe in the gospel will result to our salvation. Hindi ba ito mabuti? The command for us to repent from sin. Tayo ay inutusan na magsisi, it will blot out our sin and transgression if we repent and ask God to forgive us. It will induce on our part repentance, but on God's part acceptance and forgiveness. The command for us to read the Bible, to meditate on it daily, day and night, is for our good. But we find it so difficult to obey God's moral law. But we need to be motivated to obey. Because the only motivation that we could apply in obedience to His law is this: our love for God. We are commanded to love God. And therefore, if we are commanded to love God, all His commands are already on that particular command to love God. Remember, Jesus said, when you love one another, you are fulfilling the law. And I believe this is the highest form of love that we can show. And it should be shown in us. Yung pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. The problem, because we don't have this concept of God as a loving God probably in our minds. We have this kind of concept, we don't have this kind of concept that He's a good God probably just in our minds. But in our daily walk, we find it so difficult to understand, especially when you and I are going through severe trials, severe hardship. Ang hirap mo maikintil sa iyong puso ang pag-ibig na ito ng Diyos. You know God is love, but operate it in your life. Napakabigat, lalo kung dumaraan ka sa maraming mga pagsubok. When we say we love God, it means to delight in Him. You know, yung magsiyahan tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng pasiyahan sa Kanya, magkaroon tayo ng deep and holy affection for God as we are being carried out to Him. Because we are convinced that no one and nothing is like Him, the source of all supreme good. Yan po yung sabi ni Thomas Watson. Magkaroon tayo ng deep and holy affection for God as we are being carried out to Him. Dahil kung pinsido tayo na walang iba at walang sinuman o anuman na katulad niya, na siya yung pinagmumuna ng pinakamataas ng kabutihan. And how are we to love God? Well, kanina sinabi ni Thomas Watson, obedience without knowledge is blind. Knowledge without obedience is lame. How are we to love God? It must be based on the true knowledge of Him as revealed in His Holy Scriptures. You know, if we are going to love somebody we do not know, ano po magiging bunga nito? Mapalil lang yung pag-ibig na yan. Umiibig sa isang hindi mo kilala, sayang lamang yung pag-ibig na iukol mo, ang dedikasyon na iukol mo sa Kanya.
And the same thing applies to our God. If you do not know who God really is, sayang lamang yung pag-ibig, devotion na iuukol mo sa Kanya. So yung first four commandment ay ating pong tinalakay yung first two kanina ng mga karanasan ni Christ. Today we will be discussing this third one. And kung first four commandments na ito sa 10th commandment ay nag-uutos sa atin to love God, to delight in God, to honor Him, to worship Him, to find Him as our supreme good, the source of our supreme good. Hindi tayo ang magdidikta kung paano natin iibigin ng Diyos. It is God who, in His Word, reveals how we should approach and love Him. At yan po pinapahayag sa atin ng first four commandments. And the second sets of the commandment, from commandment number 5, that is to honor your parents, up to commandment number 6 about 10 about covetousness. It talks about our love for neighbors or other people. So we have this vertical love for God and the horizontal love for people. And bahagi po ng pag-ibig natin sa Kanya ay ito. If we are really in love with God, we know Him, we know His goodness, we experience His great love when we believe in Him. We know we are forgiven. We know we are saved because of what Christ did for us. We have experienced His providence daily. And so, isn't it right for us to make people know that our God is lovable? Hindi ba dapat pag tayo papakilala sa Diyos, ang ating papakilala sa Diyos ay big-ibig dapat siya? Tama po ba yan? You are really convinced about the kind of God that you have to love and obey and worship. Isn't it also good for you? Not just, not to the Lord, but for you, to really make Him known to people as a lovely, good, kind God. So that other people will also be attracted to Him. Kasi kung mali po pagpapakilala natin sa ating Diyos and through wrong or false teachings that results to wrong way of living, sa halip po na makakaakay tayo ng mga tao patungo kay Jesus, mapulaan nila tayo at maging ang Diyos na ating ipinapakilala. So in our attempt to present God to the unsaved people, let us present Him in such a way that He is worthy of love, worthy of their obedience as well. And in our presentation of God to the unsaved, let us make Him attractive, lovely to them. In such a way that they will regret not believing on Him later on. So dapat ganun. Pag hindi mo sinampalatayanan, tinilala ang Diyos, you will regret. You are missing something of great value. So dapat ganun ang ating pagpapakilala sa ating Panginoon. Sadly, we are not presenting God most of the time that way. Hindi nila nakita kung paano, kung sino sa atin ang Diyos, because we are not obedient. We always disobey God. And how can we convince people to obey our God if we ourselves are not being motivated to obey because of our love for Him? Well, 10 Commandments, it's not so popular even today, right? Hindi masyadong popular. Sino sa inyo talaga, honestly, you still remember the order of the 10 Commandments? Or can you recite the first 5 Commandments? Okay. So, medyo nahirapan tayo. But I would rather suggest this. And this is how the Puritans and the Reformers teach their children. Especially Martin Luther.
Sa kanyang pagpapalaki sa kanyang mga anak at pagtuturo tungkol sa Diyos, sinisimulan niya na ituro at ipa-memorya ang Ten Commandments, ang Lord's Prayer, and even some other faiths like the Apostles. So yun po yung magandang gawin. Sabi niya, si Martin Luther, I haven't progressed beyond the instruction of children in the Ten Commandments, Apostles' Creed, and the Lord's Prayer. I still learn and pray this every day with my hands in my little lana. So meron siyang dalawang anak na sinabi dito, hindi pa siya nagpo-progress, sumulat sa kanyang pagtuturo sa kanyang mga anak ng 10 utos ng Apostles' Creed at ng Lord's Prayer. Siya ay patuloy na nag-aaral at nanalangin na may turo nito araw-araw sa kanyang mga anak. So, especially those who have young children, begin teaching the Ten Commandments. What is the first commandment, by the way? You shall have no other God. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon. The second commandment is this: you shall have no graven image of any likeness of anything that is in heaven, on earth, beneath the earth, and underwater. Huwag kang magkaroon ng mga larawan ng luha. And so, today we will discuss this. Let us open our Bibles to Exodus 20, verse 7. May I invite the congregation to stand up para sa paggalang sa salita ng Diyos. Exodus 27. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon ng Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mong gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Maaaring po tayong makaupo. Ang Diyos po ay may matinding pag-preserve, pagkilala, pagtataas ng kanyang sariling pangalan dahil ito'y itataglay ng kanyang karangalan. Makikita po natin ang malalim na zeal ng Diyos para sa kanyang sariling pangalan. Even the Lord Jesus Christ, when He teach His disciples about the Lord, how they should pray, He begins this by citing, hallowed be thy name. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sambahin ang inyong pangalan. And the word hallowed is hagiazo. Anong kahulugan ito? Hagiazo. Sambahin. It means to sanctify the name of God. It is about being set apart. Iniwalay ang pangalan ng Diyos sa kanyang pangalan. Because God's word, God's name is holy. At ito ay nangangahulugan din ng pagkakaroon ng active dedication and service to God for the act of regarding or honoring God's name as holy. It also means to separate, to consecrate, to cleanse, to purify, to regard or reverence as holy. So, ito po ang kahulugan ng salitang pag-take ng pangalan ng Diyos. Hagiazo. Kung gano'n ay itututos ay nagtuturo sa ating mga mananampalataya para ingatan, to protect the name of God. At ito rin ang kanyang pangalan ng buong karangalan, kabanalan, sa pamagitan ng ating pag-iwas sa pagbanggit ng kanyang pangalan sa mga walang kabuluhang usapan, sa mga gawain hindi nagre-reflect ng ating asosasyon sa kanya, sa ating mga pagkilos at pamumuhay. So napakalawak pala nito na huwag gamitin o banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapuluhan. Why? Because napakataas ng pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang sariling pangalan, sa kanyang sariling karangalan.
at hindi niya ipapahintulot na magamit ang kanyang pangalan sa mga walang katuturan mga bagay. In ESV version, sabi ng Exodus 20 verse 7, "You shall not take the name of the Lord your God in vain." The word take is in Hebrew nasa. Nang literal na kahulugan nito ay to lift, iangat, itaas. To use the name of God in such a way that disrespect His name. Yun po yung salitang not to take. Not take the name of the Lord your God in vain. Napakabigat ng salita na to. Sabi po ng ni Dr. John MacArthur sa kanyang commentary, to use God's name in such a way as to bring disrepute upon His character or deeds was to irreverently misuse His name. Sabi ni Dr. John MacArthur, ang paggamit sa pangalan ng Diyos sa paraang magdadala ng kahihiyan sa kanyang karakter at sa kanyang magawain ay isang walang paggalang na paggamit sa kanyang pangalan. What is in the name that represent a person? Ay ko naniniwala na yung pangalan ay there's something on the name that represent the person who bears that name. Tama ba ba? So for that matter, ang pangalan ng Diyos ay nagre-represent kung sino siya, ano siya. Kung siya ay holy, His name is holy as well. Kung siya ay righteous, His name is righteous. Kung siya ay sovereign, His name is sovereign. Kung siya ay good, siya ang kanyang pangalan ay mabuti. You cannot attribute something of evil against the name of God, because that is not what He really is. Yung sa mundo natin mga tao, yung pangalan sa ngayon, kinakabitan ng title, tama ba? Title. Ano gusto niyo itawag sa inyo? Miss o Mr.? Ano pa? Ano gusto niyo itawag sa inyo? Engineer, doctor, or ako, pastor? Okay? Yung mga title na yan, marami it's because of the position na taglay natin, ano ba yung aming posisyon? Or dahil sa ating trabaho, or dahil sa ating natapos. Kaya pag tapos ka ng PhD, anong tawag sa'yo? Doktor. Yan. So, yung mga title na yan, no? Maaaring pinaghirapan yung titulo na yan na nakakabit sa ating pangalan dahil sulog tayo ng kilay and we did our best so that we could be on top. Or maaaring hindi naman natin pinaghirapan at ibinigay na rin lang sa atin na walang kahirap-hirap dahil tayo ay anak ng hari. Kaya tawag sa atin, prinsipe. At ang pangalang may titulo ay, very powerful. Tama po ba? Pag ang isang pangalan ay may nakalik na titulo, very, very powerful. Kung hindi man yung pangalan itself, but yung titulo na nandoon, yung prefix, doctor, engineer, attorney, diba? So, meron niyang taglay na power, meron niyang taglay na influence, at kahit absent mismo yung taong may pangalan na yan, pag binanggit yung pangalan na yan, pwede makinabang yung sino mong babanggit. Tama ba? At ito'y nangyayari sa mundo ng mga tao na ginagamit yung pangalan ng kanilang mga kilala para umiwas. Halimbawa, ito, parang yung nangyayari. Nahuli ka sa traffic light, beating the red light, traffic violation. Kasi mamadali ka. Hinuli ka ngayon ng MMDA.
Eh, kilala mo si Colonel, ganon, yung PNP. O si Chief ng LTO ng ganon. So, ang gagamitin mo? Sorry, ako ay kilala ko si ganon, pwede mo. Huwag na lang nating, mamadali lang ako. So, you are using the name of that person you know so that you could avoid the traffic violation. Eh, paano malaman ng tao na binanggit mo, na ginamit mo yung pangalan niya para hindi ka makikita? Ano yung magiging reaction ng tao na yan? Ito ba'y kalakaran ang nangyayari sa daigdig na ito? Gumagamit ng pangalan ng isang kilala o makapangyarihang tao para iwasan ang nagawa ng kasalanan. At marami nagagamit yung pangalan ng mga kilalang taong ito, lingit sa kanilang kaalaman. O kaya may pahintulot man, basta mali, hindi pa rin katanggap-tanggap. Lalo na kung ikaw ay masyado malapit sa tao niyon. Hindi mo ba ako kilala? Bata ako ni Mayor. Taon ng itong congressman. Boss ko si ganito. Kababayan ko si Judge. Kilala ako ni ganito. Gusto mo ba pulutin ka sa kampungan? You know, I had this kind of experience. Ako po isang waiter. Nag-waiter po ako sa Pinay Cuisine and Services yan sa Mabini, sa Ermita. I was assigned para pangasiwaan yung conference ni former Secretary and former Senator Drilon sa isang conference room. So ako timpla ng mga papel nila. And sir, hindi ko na-notice na yung mga linya ng microphone ay nandun para sa carpet, and so nagkaroon ng problema. Natapakan ko, medyo huminto yung microphone because it was an accident on my part. And then after I served the coffee, I was brought by his guard. Halika, bata, halika. Sir, tawag po. Ayusin mo, ha? Pangaling po, hindi ko sinasadya. Ayusin mo, hindi, pakapulutin ka sa katuman. Sa takot ko po lang ng mga kilala kong piskal sa DOJ, ginagawa siniservidan doon ng room service ng mga, pakaibang room service, sinisip nyo, ng mga food order sa kantin, tatawag, pakideliver sa third floor, i-deliver ko pa yan. Pero piskal, meron kong banta sa aming buhay ba? Ano ba nangyari? Huwag mo isipin niya, pananakot pa yun. Di ba? Why are they acting like that? Because they are associated with the highest position sa DOJ. So, nagagamit nila yan. No? Ganyan po ka makapangalingan ang pangalang kilala. Pero ang pangalan mo di kilala, wala ka masyadong power, di ba? At yan po ay nakakalungkot kasi sa pangalan pala nagagamit na para mag-abuso at umiwas sa mga batas. Sino ba sa inyo ang pangalan ninyo nagamit para yung isang tao ng utang sa kilala nyo? Mabigat po yun, no? Hindi mo naman bigyan ng pahintulot. Ginamit na ikaw ay parang ginamit na gano'n din. Nakakawag po yan, no? Pero alam niyo po ba, na today, ang dali pong manawa ng pangalan natin. Mayroon tayong tinatawag na identity theft, yung mga profile natin sa Facebook. Kung ako po sa inyo, ilock niyo po yung profile nyo. Huwag niyo pong public ang display yung profile nyo. Yung mga friends lang po dapat makasin. Okay? Sana mga techie people natin dito, bigyan natin ng ating mga kapatid na lock your profile so that no one can just sit into your profile to steal, no? Pag nakuha yung picture nyo, nakuha ng iba, delikado po yan. Baka magamit yan sa panloloko ng kapwa. Ano nangyayari sa atin pagkaroon tayo haranas ng ganito? Siyempre nagagalit tayo. Gusto nating managot ang mga taong nagnakaw ng ating pagkakakilala, no? At gusto natin sila mapanagot.
Now, my question is this: kung ang ganitong mga trabaho sa mundo ng mga tao ay nagaganap paggamit ng pangalan ng tao para sa pansariling kabakinabangan, para sa paggawa ng kasalanan, paano kung gamitin ng tao ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan? Paano pala mag-react ang Diyos? Ang sabi sa ating teksto, parurusahan niya ng matindi ang taong bumanggit ng pangalan niya ng walang kabuluhan. Sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang pagbanggit sa ngalan ng Diyos ng walang kabuluhan ay nangangahulugan ng pagwawalang halaga sa isay sa kanyang dakila at natatanging mataas na pangalan. Itong utos na ito ay may kinalaman sa paggamit ng kanyang pangalan sa kamalian, to discredit, to dishonor His name. At ano po yung karaniwang bahagi ng ating katawan na nagiging kasangkapan of this sin? Dishonoring His name, our tongue. Our tongue, ang ating pong dila. Ang ating dila ay bahagi ng katawan na kinakasangkapan ng kasalanan. At ito pong ating dila ay masasabing pag-uusapan ay lahat ng parte ng ating katawan, mas nagiging kagamit-gamit na sangkap ng kasalanan ang dila kumpara sa ibang mga sangkap o bahagi ng ating katawan. Ang dila ay parang apoy na madaling maglakab. Ang dila ay sa Santiago ay mahirap pigilin, rendahan. Mabuti pa ang halot, madaling paamoy. Pero ang dila ay hindi. Ang dila ay sa scripture ay parang lasong nakamamatay kapag hindi narendahan. Napakahirap marendahan ng dila. Ang dila na meron tayo, parehas natin ginagamit sa pag-awit, pagpupuri, parangal sa ating Diyos. At the same time we use to discredit people para sila ay lahitin, slander, kung ano pa. Kung kaya talagang napakatindi ng dila. Isang bahagi ng katawan, maliit, pero nagiging kagamit-gamit bilang kasangkapan ng kasalanan nagpaparumi sa atin. So, paano natin nalalabag ang kautosang ito? Huwag gamitin o banggitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. This is already common, this kind of sin, dishonoring God's name, among the unbelieving people. Of course, what can we expect from them? Will they honor the name of our Lord Jesus Christ? Of course not. Because they are not in Christ. Because they do not possess God, our God. And I listed two categories kung paano nagagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. The first is directly through the use of our tongue. Direktang paggamit, paglapastangan sa ngalan ng Diyos through our words, using the tongue. And then, the next category is yung hindi direktang paggamit ng ngalan ng Diyos, ngunit sa pamagitan ng buhay ay nadudumisan ng ngalan ng Diyos dahil we profess to have God. So let's take a look on this. And allow me, Lord, to use this book of Thomas Watson, the 17th century Puritan, titled The Ten Commandments, to elaborate how the name of God is profaned. Una, paggamit sa ngalan ng Diyos ng walang paggalang o pagpipitagan. Walang paggalang sa pangalan ng Diyos. Yung mga presidente, kapag dumarating at pinapakilala, paano nila pinapakilala ang mga presidente? His Excellency, the President of the Republic of the Philippines. Di po ba?
Paano ang mga dignitary sa mga hari? His Royal Highness, His Majesty. Ganun po nila pinapakilala ang mga dignitaries ng mga hari at mga reyna. Yung mga huwes, paano nila tinuturing? Your Honor. Kahit yung mga senador, kapag may court hearing sa Senado, hindi mo pwedeng basta i-address. Kailangan gamitan ng salita, Your Honor. Kahit naman hindi ka-honor-over. Di mo ba? Minsan ako nahubok sa politika pero iba yung ating usapan dito na well, pagdating sa Diyos, dapat mas matindi yung ating pag-use sa kanyang pangalan. When we present God, we do not use the casual word, Daddy God. Papa Jesus. Are you using that? Why? We are just equating His name to how people use the name here on earth, referring to their earthly fathers. You know, in Psalm 83 verse 19, ito isang imprecatory psalm. Psalm na kung saan humingi ng panalangin so that God will put judgment on those nations that do not bear the name of God. Those nations whose layunin ay ma-eliminate ang pangalan ng Diyos. I will just read verse 18. Ipapatol ng Diyos ang kanyang judgment sa mga bansa na to. Alam niyo ang sabi ng sumulat ng Psalm 83 sa verse 18, upang kanilang maalaman na ikaw lamang ng pangalan ay Jehovah, ay kataas-taasan sa buong lupa. That they may know that you alone, whose name is the Lord, are the Most High over all the earth. Look at the way the psalmist introduced God to this world, so that these unbelieving nations will know your name, whose name is the Lord, and you are the Most High over all the earth, over all nations, over them. Ganun po dapat tayo when we mention the name of God, dakila, majestic, holy, heavenly. You know, may mga paggamit nga po tayo ng mga pangalan ng Diyos na para bang very casual. We treat God as our partner, our friend, our bodyguard. We equate God with us, with human, and worst, we view that God exists for us to make us happy, to give what we want, to make us healthy, to make us wealthy. Ng Diyos ay natin palagi for us so that He could make us happy and nothing else, period. And that is also a way we disrespect Him. At ang ganyang kawalan ng galang o pitagan sa Diyos is a violation of this third commandment. Second, how can we use the name of God in vain? Paggamit sa ngalan ng Diyos sa mga pagbibiro at walang makuluhang usapan. You know, every time I hear this word OMG, ano ba yung OMG? Kaya OMG is oh my gosh. The word God was replaced by the word GOSH. Or whenever you see this kind of, you know, mga nakalagay sa mga t-shirts, maganda yung layunin para may proclaim yung Diyos, pero ito na guy. Alam niyo yung beer na Budweiser sa US, pero na Budweiser beer. The name of the beer. Diba meron sila mga slogan, "These buds for you." So what some negosyante ginagawa, sa halip na "these buds for you," ginagawa, "this blood for you." Convey certain kind of message. You know, hindi dapat ganun. No? Hindi dapat gano'n. Nagiging maliit ang Diyos kapag ginamit natin ng kanyang pangalan sa ganyan.
Third, paggamit ng pangalan ng Diyos, katulad ng isang pamahid. What I mean to say is this. Merong mga picture na sasabi, okay, open up your umbrella and then yung isaho dyan. At uulan ng pagpapala mula sa langit. Sino nakakita nyo ng dati ng ganyan? O buksan yung mga pitaka para mapunan yan. Yan po ay paggamit sa pangalan ng Diyos. At sa Diyos mismo na walang kapuluhan. Or praying in the name of Jesus without faith in Him. Well, of course, this is a clear violation of that. Or yung faith natin kay Lord Jesus is seasonal. Pag kailangan lang natin siya, saka lang tayo lalapit sa Kanya. Well, pag seasonal ang faith, it is not genuine faith at all. This also is a dishonor to Him. Because whatever we do not in faith is sin. Take abuse of the word of God. How? Paano na-abuso? Well, nung minsan may mga entertainer na gumagamit ng mga salita ng Diyos just to impress people, or them to see, for the people to see that they are also godly. Some politicians may use a Bible verse just to campaign and portray himself as a godly politician. Mayroong mga comedian na gumagamit ng salita ng Panginoon Jesus just to make fun of people. You know, ito po ay pag-abuso sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang pangalan. Nadadamay ang Diyos sa pagpapatawa, pag-aaliw sa mga tao. What about a preacher who is preaching here while he is intoxicated with alcohol? Habang siya ay nakainom kasi, nagpipreach siya ng salita ng Diyos. You know, this Puritan preacher by the name of Thomas Watson said, he said, to hear a wicked man who wallows in sin talk of God and religion is very offensive to God. It is taking His name in vain. When the word of God is in a drunkard's mouth, it is like a pearl hung upon a swine. Ang pag-inig daw sa mga masasamang panalita o pangangaral ng isang lasing na mananakal tungkol sa Diyos at sa religion ay paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kapag ang salita ng Diyos ay nasa bibig ng isang lasing, ang katulad nito ay isang perlas na nakapitin sa isang paaboy. Ganyan po nilarawan ni Thomas Watson ang pagkapuso sa salita ng Diyos. 6. Pamumutya sa salita ng Diyos. May mga taong di naniniwala sa Bible, gumagamit ng scientific argument, gumagamit ng mga mali, biblical criticism para pasubalian ang pagiging totoo, makatotohanan at walang kamalian ng Bible. Marami po anti-Bible ngayon. Okay, so yan po ay isa pa rin paraan para magamit ang kanyang pangalan. Paggamit sa Diyos upang ipamatuwiran ng kasalanan. Ang sisisihin ay ang Diyos. Ito kasi kung ginawa mo akong mayaman, hindi ako nanakaw. Ginawa mo kasi akong mahirap, that's why, kailangan nanakaw ko, ikaw may kasalanan. Kung ginawa mo ako lalaki, meron akong ganitong urge para sa isang babae. Nagawa ko isang bagay na yun kasi ginawa mo akong ganito. There are people who think like that. Di mo ba? Ang Diyos ang nasisisi sa kanilang mga mali. Kasalanan daw ng Diyos. Bakit sila nilikhang mahirap? Bakit hindi lang pinayaman sila ng Diyos? So sinisisi ang Diyos. Hindi sila. 8. Pagbaluktot sa salita ng Diyos, paggamit ng mga extra biblical revelation na dikta daw ng Holy Spirit sa kanila. Well, this is very common nowadays, di ba? And this is the work of Satan to deceive, to twist the content of the Holy Scripture. And there are so many preachers out there na nagbabaluktot ng salita ng Diyos para tayuan ng kanilang mga maling katuruan.
na kahit kaliwa-liwanag ng salita ng Diyos, babalututin yan. Kasi pag nalaman ng mga tao na nakikinig sa kanila, maglalayasan sila, mawala sila ng miyembro, mawala sila ng tagasunod. As much as possible, they have to contain this kind of doctrine, false doctrine within, among themselves, sa kanilang peers, sa kanilang group, sa kanilang circle of leadership only, and not allow these people in the pews, sa mga upuan, to discover it by themselves. Otherwise, anong nangyayari? They will lose people. But sadly, during the time of the Apostle Peter, he was mentioning about some of the writings of the Apostle Paul and also the scriptures na kung saan tinutwist ng iba. Yan ang makikita natin sa 2 Peter chapter 3 verse 16. Tinutwist nila para sa kanilang sariling kapahamakan. So, napaka-delikado nito. To use the name of Jesus and the Holy Spirit to declare a prophetic mandate, prophetic, futuristic prophecy na hindi naman nakikita sa pahinanang salita ng Diyos. Mayroong mga prophecy o mga hula na sablar, pero ginamit ang pangalan ni Jesus. At ang kaya ay nanguhula pa rin about what is going to happen in the future that is not revealed in the Scripture without any remorse. Walang pagsisisi, walang pag-amen, and keep on doing such kind of thing using the name of the Lord in their prophecy. And they're telling, we are being guided by the Holy Spirit. Pero wala na sa Bible. Ang napapakinggan, beware of those teachings. Pag wala sa Bible, don't believe. Sadly, we do not see them asking for forgiveness, repenting from their practices. Yung mga maling prophecy nila tungkol sa Philippines, sa pagbalad ng Pilipinas, at yung malakihang revival daw magaganap sa maraming churches sa buong Pilipinas ang hindi nagaganap, but they use and they prophesy in the name of Jesus. Pero ba, makakaroon po dyan. Pero wala tayong makita pag-remorse or pagpapakababa, pagtanggap ng mali. Mga minamahal ko sa Panginoon, if we abandon this full revelation of God Himself, from first to last, even the future is already revealed here. If we abandon the truth of the Word of God, at pinangibabaw natin yung sarili nating revelation ng Diyos puno sa atin, well, ang pagkat-delikado po niya. No? So yun po, pagbalugtog sa salita ng Diyos, false teaching, false prophecy, using the name of Jesus and the Holy Spirit for that matter. Okay? 9, panunumpas ang ngalan ng Diyos. Well, this is, sabi ni Dr. Mark Arthur, na ito lamang yung corresponding sin, using James chapter 5 verse 12 to refer to also sa Exodus 20 verse 7. Pag sinabing huwag banggitin, not take the name of the Lord your God in vain, ay ito daw is only for this particular prohibition. At makikita natin yan sa Matthew 5:34 sa Sermon on the Mount. And sinabi doon ng Panginoon, but I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God. So yan din ay binanggit ni James. Ito sinabi ni Lord Jesus, ngunit higit sa lahat, sa Santiago 5:12, ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, niyang lupa, niyang anumang ibang sumpa. Kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mahulog sa ilalim ng hatol. Well, meron bang masama sa pag-take ng oath? Masama ba yung, halimbawa, ikaw, magpapanotaryo ka, sworn statement. So that's somehow, katulad na rin yan.
nanunumpa ka na yun ay totoo, yung execution ng naman content ng affidavit na meron ka. Whether it's a deed of sale or just affidavit of loss, you are executing that these two in front of a lawyer, di ba? Okay, so, masama pa yung gano'n? That's part of taking an oath, right? What about contract signing? What about marriage vows? Huh? Bakit ba kailangan pa may marriage vows kung gano'n? Binabawal ba talaga dito ni Lord na huwag ka manumpa? Ganun ba talaga ang ibig sabihin dito? Paano yung mga oath-taking ng mga professional nurses and doctors sa PICC? Di ba? Yung ba yung binabanggit dito? Kailangan ba huwag natin gawin yun? Well, ang tinutukoy dito ng Panginoong Jesucristo ay yung mga vows or mga panimpa, okay? Mga taking ng oath sa panahon ng Panginoong Jesus, ng mga Pharisees. Yung po yung tinutukoy dyan na huwag ninyong bayanin yung pag-take ng oath nila. Kasi itong mga Pariseo, sila yung nag-determine kung alin mo yung panumpa ang valid at alin ang hindi, at kung alin ang dapat gamitin sa panumpa. So these Pharisees during the time of Jesus, they have this kind of, manual, what kind of, oath you have to, and what is not. Okay? Sila po nag-determine yan. And they know that napakahirap ang huwakan mula sa isang tao ang kanyang salita lamang. So kailangan merong pagsumpa. Kaya nagtatakda sila noon ng panumpa ayon sa kanilang mga pinili uri ng panumpa. And that is the context. And this is the kind of oath that Jesus was mentioning not to commit. It's not about oath-taking sa kasal or whatever sa ating panahon na. Kahit sa oath-taking o pagsumpa ay pinapahintulutan. Even the Apostle Paul himself in Galatians 1:20, as he tried to defend the message of the gospel to the Galatian people, he said sa Galatians 1:20, tungkol sa mga bagay nito, referring sa kanyang mga sinasabi tungkol sa gospel na isinusulat ko sa inyo, narito, sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Sabi ni Paul. So, pinahintulutan niya. Ano yung oath-taking na hindi dapat pinapahintulutan? Yun nga, yung mga uri ng oaths na kung saan ang mga nag-determine at nagpasya ay ang mga Pariseo sa panahon ni Jesus. At yung mga panahon at mga seremonya na meron tayo sa mga oath-taking, pag-asawa, okay, yan po ay bahagi ng pagpapatibay ng kanilang kasal, pagpapatibay ng kanilang tungkulin sa harapan ng mga tao upang ganapin nila na may katapatan ang tungkulin nila sa kanilang bansa bilang sa professional. Kaya ako naniniwala na hindi po ito yung tinutukoy na wag manunumpa sa gamit ang ngalan ng Diyos o anong bagay sa dating. Dahil tinutukoy na panunumpa na pinagbabawal ni Jesus ay ang panunumpa na pinaprubahan noon ng mga Pharisees sa panahon ng mga unang alagad at di kasama ang marriage vows at oath-taking ceremony ng mga professional at mga sworn statement at mga contract signing na meron sa panahon niya. Now, I will ask you, why do we need to sign a contract? Why do we need to execute the truth? Bakit ba tayo nanunumpa sa ating kapwa? Bakit gano'n? Well, aminin natin. Dahil may mga weaknesses on the part ng kaya kailangan ng panunumpa. Meron kulang ng integridad o credibility upang pagtiwala. That's the only reason Okay? Kaya nanunumpa ay dahil kulang ang iyong salita lamang. Kailangan patunayan mo ikaw ay mayroong magandang integrity, tama ang iyong buhay, may credibility ka para kay pagtiwala. That's the only thing why we have to all this kind of thing go through. So yung panunumpa gamit ang pangalan ng Diyos
pinagbabawal yung mga panunumpa sa panahon ng mga Pariseo. So, para hindi tayo manumpa, and I believe, di na natin kailangan pang sabihin, sige, babayaran kita, text man, mamatay man, hindi mo kailangan sabihin yun. Let your yes be yes, and let your no be no. Well, ito po, bakit hindi na kailangan yan? Kasi, ina-assume sa atin na tayo magiging tapat sa ating pananalita at tapat sa ating mga pangako, kaya hindi na natin kailangan manumpa bilang mga Kristiyano. Okay? Dapat ganun. Kasi yung nagkanunumpa, gamit ang pangalan ng Diyos, sabi niyan, ay nag-invite ng judgment tungkol sa kanyang sarili. So it's better for us na manumpa o gumamit pa ng anumang bagay para papatunayan ito yung sinasabi natin. Just say it loudly and clear and truthfully. At kung hindi naman totoo, say no. Okay? Then, paggamit ng ngalan ng Diyos sa pagsisinungaling. The sin of perjury. Ito ay paggamit sa ngalan ng Diyos upang itago ang katotohanan at sabihin ang kasinungalingan. In Leviticus 19 verse 12 it said, at huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan na napagdalapastangan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos ako Panginoon. So don't use the name of God in lying. Yung nagsisinungaling ka pa, alam mo nang sinungaling. Kamitan mo pa, alam ng Diyos, totoo sinasabi ko. Pero, pag totoo, sinungaling. Nakakilabot yun, di ba? Alam ng Diyos na totoo sinasabi ko, pero alam din ng Diyos yung hindi totoo yung sinasabi ko. 11. Pagreklamo sa mga pangyayari sa ilalim ng providence ng Diyos, lalo na ngayong panahon. Maraming tao ang nag-grumble, nag-murmur, okay? They are grumbling, kung hindi man directly sa Diyos, because of the bad weather condition, and because of what is happening in their lives, yung masamang lagyan ng panahon, for example, kasi hindi natuloy yung lakad nila, yung pamamasal nila, nag-murmur, bagamat ito ay hindi direktang sinisisi sa Diyos, marahil sa ulan, o sa baha, o sa bagyo, sa lindol, ngunit ang pagmamaktol, grumbling, murmuring, masasabing pagkainis na rin sa Diyos na nagpahintulot ng mga ganitong insidente. Because God is in heaven, overseeing everything, and He allows these things to happen in the world for what purpose, only He knows. And so we should not grumble. Reklamo. Ang init naman, grabe. Ang lakas ng ulan, maganda yung expression na yun kasi yun naman ang totoo, but we know, Lord, please, instead of grumbling, instead of maktol, Lord, please, ingatan mo po kami, this is the maaari po, hindi po patigilin mo lang kasi marami na po namamatay. Pero yung nagre-reklamo, kasi hindi mo masunod yung gusto mo. Meron kang lakad, hindi natuloy kasi, ayan, bumaha. And you will suffer, mga kapatid, kapag ang yung pananaw ay ganyan. Sabi ng isang theologian, murmuring accuses God of injustice. Inaakusahan daw ng pagiging di makatarungan ng Diyos ang ating pagre-reklamo. Kaya nagmaktol ay dahil may kapagitan sa puso at hindi nasunod ang gusto ng sarili. At yan ang ginawa ng mga Israelita doon sa number 14 verse 26-27, sabi doon, and the Lord spoke to Moses and to Aaron, saying, how long shall this wicked congregation grumble against me? I have heard the grumblings of the people of Israel, which they grumble against me. Kahit ang Diyos, nagkakaroon na siya ng mabigat na damdamin, hanggang kailan itong kasamang bayang ito ay magreklamo against me. I heard their grumblings. Alam ng Diyos yung mga pagreklamo, at kahit hindi tayo magpahayag through our tongue, i-vocalize natin yung ating mga pagreklamo, but deep inside God knows
because we do not allow His providential dealing to take part, to take its course, because we are affected. So yun po yung mga direct paggamit na ngalan ng Diyos in the tongue, direct speech, blasphemy, you may call, pagbibiro, hindi nararapat, gamit ang ngalan ng Diyos. And the next category is this. Even without using the tongue, you can put the name or take the name of the Lord your God in vain, especially if you are thinking that you have this kind of profession of faith, that you are in Christ. When you say you are in Christ, you are bearing the name of Christ. So if you say you are a Christian, you are bearing His name, right? Now, even Dr. Michael Horton in his book, The Law of Perfect Freedom, published in 1993, and even the commentaries of Thomas Watson and Matthew Henry, ito yung number 1 sa kanilang listahan kung paano natitake in vain ang pangalan ng Diyos. Number 1 ito. At sa akin, pinahuli ko na. Yung pagiging hipokrito sa harapan ng Diyos. It means, pagbabalat kayo, pagkukunwari, nagniniwala na meron silang paggalang o pagtitiwala o palataya sa pangalan ng Diyos, ngunit hindi man makita ito sa kanilang pamumuhay. May mga tao maggamit, tumatawag sa ngalan ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit hindi naman lumalayo sa kasamaan. This is hypocrisy. Sabi ni Dr. John MacArthur, pretending to be someone or something that he or she is not. Pagkukunwari na siya yun, subalit hindi pala talaga siya iyon. Hypocrites. Sabi sa Titus 1 verse 16, tungkol sa mga ganitong uri ng pananampalataya kuno, they profess to know God, but they deny Him by their works. Napapaharap sila na sila ay nakakakilala sa Diyos, pero pagaligtaran, hindi ito makita sa mga ginagawa nila. They are detestable, makamungi, disobedient, masuwayin, unfit for any good work. So even the time the New Testament writings, meron naman ganitong tao, professing to know God, pero hindi makita sa buhay. This is hypocrisy. Sabi po ni Thomas Watson about hypocrisy, pretended holiness is double wickedness. Wow! Pretended holiness is double wickedness. Ang papagkunwaring kabanalan ay dobleng kasamaan. Nagkunwari ka sa Panginoon, subalit hindi kakitaan ng pagiging makadiyos na pamumuhay. And there are so many people who play with God this way. But God knows who He really is. And who they really are. I mean, sino ba talaga ang tunay na sa Diyos? Kilala naman ng Diyos kung sino talaga ang sa Kanya. They profess to be with God but deny God's claim on them. And so for Jesus, nais ng Panginoong Jesus na tayo maging totoo sa harapan niya. Okay po ba yan? The Lord Jesus wants us to be true to Him without any hint of hypocrisy. And another thing is that tungkol sa indirect na paggamit sa ngalan ng Diyos through the life, yung pagtawag sa pangalan ng Diyos gamit ang mga labi, subalit malayo man ang puso. Yun ang sinasabi sa aklat ng Isaiah, and even in the book of Matthew, these people worship me with their lips, but their hearts are far from me. So, pagsambala mas noging nalalapit, ngunit ang puso ay malayo. I know when you sing this morning, I hope that your heart is also with your focus on the Lord. You're not just singing to make yourself entertained because of the melody and the rhythm, but you are singing out from your heart because you worship God.
ito po nakakalungkot, no? May mga ganitong uri ng mga professing Christian. Sinasabi nila na sila kay God, ngunit taliwas naman ang kanilang buhay sa mura na pamatayan ng Diyos at nagagamit nila ang Diyos para sa kanilang pagkukunwari. Ang kanilang pagtawag kay Jesus na Panginoon ay walang kabuuhan kapag hindi sila lumalayo sa kasamaan. Kaya ito po yung maganda dito. Magpapagtoo po tayo sa harapan ng Diyos at maging sa harapan din ng ating kapwa. Maging masunurin mananampalataya sa pamagitan ng paglakad kasama si Jesus. Mga kapatid, hindi ma-spare ni Lord at sino man gumamit ng kanyang pangalan sa walang huluhan, ang gawing katawanan ng ngalan ng Diyos o kaya ay libakin ang ngalan ng Diyos ay may kaakibat na parusa ng mismo ang Diyos ang magpapataw either in this life or in the life to come. But take a look on this. Sabi ko nga kanina sa pag-umpisa ko, there's something that people needs to know about God. The way we present God must be this way. Make God lovable. Make God lovely before their eyes and before their ears. Why? It is unthinkable to profane the name of God because His name reflects kindness, goodness, mercy, and love. Ano meron sa pangalan ng Diyos? Kabutihan, pag-ibig, kahabagan, pagliligtas. You know, even in the Bible, there is no other name, mga kapatid, na tinuya, pinagtawanan, tinanggihan, iniwasan ng mga Hudyo, kundi ang pangalang Jesus. The name of Jesus was the most profane name. Sa ngayon at maging sa panahon noon. And even the Jerusalem religious leaders at the time prohibited the apostles to preach in His name. But this name that they profane, this name that they mock, this name that they have rejected, Paul says in Philippians 2 verse 9 to 11, therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Imagine, itong pangalan na nireject, tinanggihan, pinagtawanan, ito ang ginawa ng Diyos sa pinakamataas at dakilang pangalan, na sa pangalan niya lahat ng tuhod ay luluhod. Everything will be subjected to Him. God gave Jesus this exalted name, this honorable name, that will subdue all other names in heaven, on earth, and beneath the earth. All names, all people shall submit to this name. Matapos niyang tuparin ang pagliligtas sa atin mula sa puot at parusa ng Diyos dahil sa ating bagsak na kalagayan dulot ng ating pagiging makasalanan sa pamamagitan ng kanyang perfect obedience to God's moral law at sa kanyang pag-ako bearing on His own shoulder this great penalty of God because of sin. Sa kanyang balikat na paatang ang bigat ng ating kasalanan, and after He died, He was buried, and He resurrected, and now He is sitting right at the right hand of God the Father. Taglay na yung majesty and glory na mayroon na siya noon pa man bago pa siya bumaba sa daigdig. The name of Jesus we invoke in our prayers to God the Father. We call upon His name because He is our God. Jesus' name is above every name, and in His name there is complete freedom from sin. There is complete freedom from guilt. It is the name of Jesus alone that sinners can be saved.
that is what he said in Romans 10:13. Everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. For that matter, this is the highly exalted name above all names. If this name reflects goodness and mercy and forgiveness and salvation, how can we profane His name when we know who He is and what He has done for us? Why is it happening? So instead of shaming His name, let us proclaim His name. Sa halip na ipahiya, walang hanggan ang pangalan ni Jesus, let us tell His name, His salvation, His perfect obedience that freed us from the curse of the law and death. Pag natin bagitin ang pangalan ng nagligtas sa atin at nagmahal sa atin, habang tayo na sa kasalanan pa, sa mga walang kapuluhan. Jesus did not just die for you, para ikaw ay papunta lang sa langit. Hindi lang po yung mga kapatid. Hindi lamang po siya mabuti dahil meron kang trabaho, meron kang nakain, meron kang bahay, meron kang kaupin-ipon. Hindi lamang po yan. Lovable, attractive, and just to our lips, but also to our life. Amen. Mm-hmm.